Pero ang maganda ron, may panawagan ng Malacanang gumawa ng batas na panlaban sa mga troll company or nagbabayad, gumagastos, yung sinasabi ko ng araw pa, may director, may producer, may financer. Ito na po ang iniintay natin. Umami na ang Malacanang na talagang seryoso na sa paglaban sa fake news dahil nakakasira sa imahe ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Although ito'y matagal na sinabi ng Pangulo pero hindi nga po gumalaw yung mga dating opisyalis ng Presidential Communication Office. Pero ngayon, nilagay na si attorney, vlogger, broadcaster at may tapang talino na si Communication Undersecretary Claire Castro at Palace Press Officer. Kanyang kinumpirma ang mga gagawin. Kailangan daw ang batas, kailangan na daw harapin ito at hindi na ho palalampasin ng gobyerno. At siya nga ang itinalaga na talagang sasagot at gagawa ng paraan para seryosong labanan ang fake news. Pakinggan natin po ang sinasabi ng matapang na Palace official na kailangan natin ngayon. Ito sa marching orders ni Pangulo na hanggat maaari is labanan ang fake news dahil sabi nga natin kapag nabuhay tayo sa fake news, ano ba mangyayari sa buhay natin? Ano mangyayari sa bayan natin? So ito ay kumbaga sa atin magmumula kung paano natin mapapakita sa taong bayan na ito ay hindi totoo at ito ang katotohanan. Yan ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong liderato ng sa Presidential PTV4 at Communications RTVM. Office sa programang Mike Abilite. Sinabi ni Sa Palace programa Press pa. Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ng kanilang plano ang pagkakaroon ng estratehiya para labanan ng fake news. Kasama na rito ang pagkakaroon ng fact-checker o ang tagasuri kung tama ba ang kumakalat na issue o balita. Dahil sa bawat pagsasalita natin, dapat ay mayroong resibo. Dapat mayroong evidence para mapatunayan natin na ito sinasabi natin ay credible as compared sa mga pinagsasabi ng iba na walang ebidensya. Basta po tayo, Miss Aya, kung ano lang yung mga ginawang fake news, yun lamang ang ating sasagutin. Itatama natin para na rin to sa taong bayan para malaman kung ano ba ang totoo at hindi totoo. Aminado si Yusek Castro na marami kasing kumikita sa paglalahad ng fake news para pabagsakin ang sinumang tao o organisasyon. At ang bagay na ito ay hindi aniya matatawag na freedom of information dahil bahagi ito ng troll army. Hindi na ito matatawag na freedom of expression. Kasi troll na sila. May troll army. So, pag sinabi natin may troll army, hindi nila ipinaglalaban yung freedom of expression. Kasi kumikita lang sila at dinidiktahan sila nung taong nagbabayad sa kanila. So, ito ay nagiging sindikato ang dating para makapagpapagsak ng isang tao o ng isang organisasyon, babayaran para masira. Hindi ito freedom of expression. So, yun ang pinakamatindi nating kalaban ngayon. Dapat yan ay mapuksa. Bagamat may batas ng cyber libel, pero wala pa aniyang batas na maaring magparusa sa mapatutunayang parte ng troll army. Kaya ang panawagan niya sa Kongreso. Sa susunod ng Kongreso, ha? Sana po, go ahead na, di ba? Yes. Na magkaroon kayo ng batas patungkol sa troll army. Kasi hindi na po yun for freedom of expression. Kasi yun yung lagi sinasabi, na paano naman yung freedom of expression namin? Teka lang. Kung troll army kayo, hindi nyo na-exercise yan. Kasi bayaran kayo. Sa usapin naman ng mga naging banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa administrasyon, kabilang na ang tungkol sa di umano'y diktadurya. Lawyer ako, lawyer din naman si dating Pangulong Duterte. Sa bawat sanang salita na bibitawan niya, dapat meron siyang pang-backup. May ebidensya siya. At ano ang mga nakita niyo na ebidensya na ganyan ang mangyayari? Okay? Lahat naman tayo hanggat maaari ay ayaw natin ng martial law na mapang-abuso. Okay? Basta mapang-abuso ng martial law. Now, meron ba siyang nakikita? Meron ba tayong nakikita as of now na magiging diktador ang Pangulo natin? As compared sa nakita natin noong 6 na taon na siya ang nakaupo. Maraming signs, Miss Aya, na pag-aralan na ito. Although sabi na natin, kayo ang mag-decide. May mga pagkakataon hindi sumusunod ang ating dating Pangulo.
Sa gold reserves issue naman, sabi ni Jose Castro, Alam mo kung gagamitin natin talaga ang pagsusuri, pag-aaral, imposible kasi nasabihin na may pagnanakaw ng ginto. Tandaan natin, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, merong naiya sa batas kung saan ini-encourage nila yung mga small miners na magbenta ng ginto sa Bangko Sentral. Kasi tax exempt siya. So yun yung pang-encourage. Now, dadami ang ginto natin because yung mga small miners magbebenta niya sa BSP instead sa black market. So ito mga ginto na ito na nabili from the small miners, hindi yan pwedeng i-imbak lang yan. Hindi siya magiging liquid. So paano mo yung ipapautang sa mga investors? So kinakailangan talaga regular strategy, routine strategy ng BSP na magbenta ng ginto para pag naging cash yan, naging liquid yan, ipapautang nila yan sa investors. mula sa BTV Manila, Yan, no? Alan So napakalinaw po ng paliwanag. Tinamaan na naman ang mga Duterte rito. Talaga lang sinagot na lahat. Pero ang maganda ron, may panawagan ng Malacanang gumawa ng batas na panlaban sa mga troll company or nagbabayad, gumagastos. Yung sinasabi ko ng araw pa, may director, may producer, may financer ng mga troll, buzzer at mga vloggers na anti-Marcos o kritiko ng gobyerno. Okay? So malinaw, ang paniniwala ng Malacanang, hindi yan parte ng demokrasya. Yan ay pang-aabuso dahil sila'y bayad o binabayaran kung sino man. Pero ngayon, wala pang batas na para labanan yan. Maliban doon sa cyber libel, puro demandang abutin, kailangan labanan na itong mga troll na ito. Yan po. At inamin na rin po, Undersecretary Castro, siyan talaga ang kanyang misyon. Yan na ngayon ang galaw ni Pangulong Marcos. Harapin ito. Seryoso na. Panagutin ang dapat managot. Hindi pwede na at enough na yung ginawa sa loob ng 2 taon at kalahati ng paninira ng mga Duterte, ng mga troll at pinaniwalaan ng Malacanang na bayaran dahil may perang involved umano. Then ho sa mga galaw na ito. Iyan ay hindi na parte ako 100% bilang broadcast journalist ng halos 3 dekada na sa larangan ng broadcast industry o business. Hindi po talaga parte ng kalayaan ang paninira below the belt at higit sa lahat, walang pagpapatunay, intriga, chismis at pang-aagaw ng kapangyarihan ang pinakalayunin. Hindi yan parte ng kalayaan. Yan ay abuso sa karapatan, pang-aabuso sa demokrasya, pang-aabuso sa kalayaan sa pamamahayag. May limitasyon nung araw ko pa sinasabi mga kaibigan. From day one, sinabi ko na, ang kalayaan ng ating bansa kailangan natin. Nakasaad sa salingang batas. Freedom of expression, freedom of assembly, pero meron tayong limitasyon. At ang lalampas sa mga limitasyon, merong accountability, responsibility, transparency, accountability sa mga nasa gobyerno. At ang accountability, lahat yan, mapribado ka, anumang klaseng antas, anuman ang kasarian mo, under the law, merong accountability pag wala sa lugar. Yan ang nilalabanan at lalabanan ng gobyerno ayon kay Communication Undersecretary Castro. Kaya ho, expected natin marami pa na mga expose, marami pang challenge, marami pang mga tatalakayin ang Malacanang against criticism group or naninira, gustong mangagaw ng kapangyarihan.